Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat ng nanonood at nakikinig ng video record na ito ngayong December 20, 2025, Saturday. Ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos ang sumatin nawa. Ang ipapahayag ko po na salita ng Diyos ngayong araw na ito is Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo, palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Matthew chapter 25 verse 41 to 46. Pagkatapos sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo ka sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat nang nagutom ako ay hindi nyo ako pinakain at nang nauhaw ako ay hindi nyo pinainom. Nang naging dayuhan ako ay hindi nyo ako pinatuloy sa inyong tahanan. At nang wala akong maisuot ay hindi nyo binihisan. Nang may sakit ako at nasa kulungan ay hindi nyo ako inilagaan. Tatanungin nila ako, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, wala maisuot, may sakit o nasa kulungan at hindi namin kayo tinulungan? At sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang hindi ninyo tinulungan ang pinakahamak kong mga kapatid, ako ang hindi ninyo tinulungan. Itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparasahan, ngunit bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan. Deuteronomy chapter 28 verse 47 to 49. Dahil hindi kayo naglingkod ng may kaligayahan at kagalakan sa Panginoon na inyong Diyos sa panahon ng inyong kasaganaan, ibibigay niya kayo sa mga kaaway na ipinadala niya sa inyo at maglilingkod kayo sa kanila. Gugutumin kayo, uuhawin, kukulangin ng damit at mawawalan ng lahat ng bagay. Pahirapan niya kayo na parang kinabitan ng pamatok na bakal sa leeg hanggang sa mamatay kayo. Ipapasalakay kayo ng Panginoon sa isang bansa na mula sa malayong lugar sa dulo ng mundo na hindi ninyo maintindihan ang salita. Sasalakayin nila kayo tulad ng pagsila ng agila sa mga kaaway. Psalms 94 verse 20. Hindi kayo maaaring pumanig sa masasamang hukom na gumagawa ng kasamaan sa pamamagitan ng kautusan. Leviticus chapter 20. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan katulad ng mga inukit na imahen, mga ala-alang bato o batong may larawan para sambahin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga at igalang ninyo ang lugar na sasamba ninyo sa akin. Ako ang Panginoon. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at mga utos, paulanin ko sa inyong lugar sa tamang panahon para umani ng sagana ang lupain ninyo at mamunga
ng marami ang mga punong kahoy. Kaya gigik kayo ng mga butil hanggang sa panahon ng pamimitas ng ubas. At ang pamimitas naman ng ubas ay magpapatuloy hanggang sa panahon ng paghahasik. Kaya magiging sagana kayo sa inyong pagkain at mamumuhay kayong payapa sa inyong lupain. Bibigyan ko ng kapayapaan ang inyong lupain kaya makakatulog kayo ng walang kinatatakutan. Palalayasin ko ang mababangis na hayop sa inyong lugar at walang kalaban na sasalakay sa inyo. Kayo ang sasalakay sa inyong mga kalaban at papatayin ninyo sila. Tatalunin ng 5 sa inyo ang 100 at ang 100 sa inyo ay tatalo ng 10,000. Iingatan ko kayo at pararamihin para matupad ko ang aking pangako sa inyo. At dahil sa kasaganaan ng inyong ani, ang inyong kakainin ay mula pa sa dati ninyong inani, na hindi pa nauubos sa lalagyan hanggang sa dumating ang bagong ani na papalit dito. Maninirahan akong kasama ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y magiging kasama ninyo at patuloy ako magiging Diyos ninyo. At patuloy kayong magiging mga mamayan ko. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egipto. Para huwag na kayong maging mga alipin ng mga taga-Egipto. Pinalaya ko na kayo kaya wala na kayong dapat ikahiya. Pero kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi ninyo susundin ang aking mga utos at tuntunin, nilalabag ninyo ang kasunduan ko sa inyo. Kaya ganito ang gagawin ko sa inyo. Bigla kayong masisindak sa takot dahil padadalan ko kayo na mga sakit na hindi gumagaling at lagnat na magpapadilim ng inyong paningin at magpapahina ng inyong katawan. Magtatanim kayo pero hindi rin ninyo pakikinabangan dahil sasalakayin kayo ng inyong mga kalaban at kukunin nila at kakainin ng inyong mga ani. Pababayaan ko kayong matalo ng inyong mga kalaban at kayo'y sasakupin itong mga napupuot sa inyo. At dahil sa takot sa kanila, tatakas kayo kahit na walang humahabol sa inyo. At kung hindi pa rin kayo makikinig sa akin, parurusahan ko kayo ng 7 beses. Aalisin ko ang katigasan ng inyong ulo sa pamamagitan ng hindi pagpapadala ng ulan sa inyo. Kaya matitigang ang inyong mga lupain, mawawala ng kabuluhan ang inyong pagtatrabaho, dahil wala kayong aanihin sa inyong mga lupain at hindi rin mamumunga ang inyong mga punong kahoy. At kung patuloy pa rin kayong hindi makikinig sa akin, dadagdagan ko pa ng 7 beses ang tindi ng parusa sa inyo. Padadalan ko kayo ng mababangis na hayop at papatayin nila ang inyong mga anak at mga alagang hayop. At dahil dito kakaunti na lang ang matitira sa inyo at ilan na lang ang makikitang lumalakad sa daan ninyo. Kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pa rin na susuway sa akin, ako na ang makakalaban ninyo at parurusahan ko kayo ng 7 beses. Ipapasalakay ko kayo sa inyong mga kalaban para parusahan kayo dahil sa inyong pagsuway sa kasunduan natin. Kahit na magtago kayo sa loob ng inyong lungsod, padadalan ko pa rin kayo ng salot. At dahil dito mapipilitan kayong sumuko sa inyong mga kalaban, kukulangin kayo ng pagkain kaya iisang kalan ang paglulutuan ng tinapay ng 10 babae at iyon ay paghahati-hatian pa ninyo. Makakain nga kayo pero hindi kayo mabubusog. At kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pang susuway sa akin,
Magagalit na ako sa inyo at kakalabanin ko kayo at parurusahan ko kayo ng 7 beses. Gugutumin ko kayo at mapipilitan kayong kumain ng sarili ninyong anak. Wawasakin ko ang inyong mga sambahan na matataas na lugar, pati na mga altar na pagsusunugan ng insenso. Itatapon ko ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng mga patay ninyong Diyos-Diyosan at itatakol ko kayo. Wawasakin ko ang inyong mga lungsod at mga sambahan at hindi ko na nanaisin ang mabangong samyo ng inyong mga handog. Wawasakin ko ang inyong lupain at magtataka ang inyong mga kalaban na sasakop nito. Pasasapitin ko sa inyo ang digmaan, nagigiba ng inyong mga bayan at mga lungsod, at pangangalatin ko kayo sa mga bansa habang bihag kayo ng inyong mga kalaban sa ibang lugar. Makapagpahinga na ang inyong lupain, sapagkat nung nakatira pa kayo sa inyong lupain, hindi nyo ito pinagpahinga kahit na sa panahon ng pagpapahinga ng inyong lupain. Pero ngayon ay makakapagpahinga na ito habang nasa ibang lugar kayo. Kayo mga natitirang buhay na binihag at dinala ng inyong mga kalaban sa kanilang lugar, ay padadalan ko ng labis na pagkatakot, at kahit na kaluskos lang ng dahon sa ihip ng hangin ay katatakutan ninyo. Tatakas kayong parang hinahabol upang patayin kahit walang humahabol sa inyo. At habang tumatakas kayo, magbabanggaan kayo at magkakandara pa. Hindi kayo makakalaban sa inyong mga kalaban. Mamamatay kayo sa lugar ng inyong mga kalaban, at ang matitira sa inyo'y unti-unting mamamatay dahil sa inyong mga kasalanan at sa kasalanan ng inyong mga ninuno. Dahil sa inyong pagtataksil at pagsuway sa akin, kinalaban ko kayo at ipinabihag sa inyong mga kalaban. Pero kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan at ang kasalanan ng inyong mga ninuno, at titigilan na ang inyong pagmamatigas at tatanggapin ng mga parusa para sa inyong mga kasalanan, tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, at ibabalik ko kayo sa inyong lupain. Pero kinakailangan paalisin ko muna kayo sa inyong lupain bilang parusa sa inyong mga kasalanan dahil sa pagsuway ninyo sa aking mga utos at mga tuntunin. At para makapagpahinga ang lupain ninyo habang wala kayo roon, ngunit kahit na pinarurusahan ko kayo, hindi ko kayo itatakwil habang kayo'y nasa lupain ng inyong mga kalaban. Hindi ko kayo lilipulin na walang matitira sa inyo, sapagkat hindi ko maaaring sirain ang kasunduan ko sa inyo. Dahil ako ang Panginoon ng inyong Diyos, tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyong mga ninuno na inilabas ko sa Egipto para maipakita ko sa mga bansa ang aking kapangyarihan. Ginawa ko ito sa inyong mga ninuno para maging Diyos nila ako ang Panginoon. Ito ang mga utos at mga tuntuning ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita noon sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises. So yun lamang po ang Bible chapter verse natin for today. Maraming po salamat sa panonood at pakikinig ng video record na ito. Paki-share, like, support, and repost na rin po itong video record na ito. Maraming po salamat. Yun lamang po, and God bless.